Lord, from you. Yun ang hinihiling namin, Panginoon. To help. Ikaw ang aming saklolo. Hallelujah. Nakuha na namin ang paunahing hatak na yung binigay. Pero umihiling pa kami ng isang pang hatak mula sa iyo. Na muli mo pa kami pagpapalain. Sa iyong salita, nakapapahinga kami, Panginoon. Yes, good God. Pastor, purihin ang Diyos. Oh, just another touch, Lord, from you. Let us pray. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Lord, sa biyaya mo. Andito kami sama-sama lahat na naglilingkod sa iyo. Salamat, inalis mo ang anumang sagabal. At dalangin namin na alisin mo pa ang anumang negatibo. Pangunahan nawa kami ng leading by the Holy Spirit. Maraming salamat sa clear understanding and revelation na ipinagkakaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa na palagi paging matatag pa, anuman ang sitwasyon, suliranin sa buhay, naway sumagana sa amin ang kalakasan sa pamagitan ng iyong mga salita. Bless mo, isan pa ang aming pagkakatipon. At salamat sa mga salita na aming naunang napakinggan na naghatid at nagbigay sa amin ng kalakasang pananampalataya. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito'y aming samong dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Habang nakatayo, basahin ko ang Revelation chapter 3, verse 16. Nahulog yung botones ng aking barong. Kaya bukas. Kasi ayos lang. Hindi naman kita. Revelation 3, verse 16 and 18. Kaya, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at tukha at bulag at hubad. 18 last verse. At ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sige, magsiupo kayong lahat. Okay, magandang tanghali sa bawat isa. Amen. So nais ko magpasalamat at magpasalamat tayo sa Panginoon na sa biyaya niya, andito tayo sama-sama. Sama-sama tayong tumatampisaw sa salita ng Diyos. At salamat sa pagtatagumpay. At masaya ako na nakita ko si Sister Mary. So salamat sa Panginoon, ang Diyos hindi nagpapabaya. At salamat din, meron tayong bisita si Brother Ed. God bless you, Brother Ed. Enjoy the meeting. Amen. Yes, Brother Ed. So, salamat at
At muli, hayaan natin na ilid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At siya na ang magbukas ng ating mga puso na bigyan pa tayo ng mas malawak pa na pagkakaunawa sa kanyang salita. Nais ko kayong dalhin sa imiksing pangungusap ang sinirang binhi, the broken seed. Alam nyo, ang lahat ng mga bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kaisipan. Amen. Yung kanyang kaisipan na binigkas, na siyang salita ng Diyos, na siyang binhi ng Diyos. Alam nyo, ayon sa Biblia, ang lahat ng mga nilikha ng Diyos ay pawang sakdal. Amen. Perfecto. Perfect. Walang makikitaang pangit. Lahat ay nasa ayos. Dahil ang Diyos ang lumikha, lahat ay pawang sakdal. Amen. At higit doon ay kanyang pinagpala ang lahat ng kanyang mga ginawa. Amen. Lahat ng mga nilikha ng Diyos, may buhay o mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, palibasa lahat yan ay nasa kaayusan para sumunod sa Kanya at maging kapurihan niya at para sa Kanyang karangalan. Amen. Tayo, ang mga original na nilikha ng Diyos, una, nasa ayos. Kaya nilikha ng Diyos ang tao para magkaroon ng tagasamba sa Kanya. Para mahayag ang kapurihan ng Diyos. At para mangibabaw ang Kanyang karangalan at kapangyarihan at tagapagligtas. Amen. Ayon sa Bible, ayon sa Biblia, nilikha niya ang langit at ang lupa. At ang mga bagay na nandirito ay kanyang nilagyan ng maliliit na Diyos Amen. o maliit na Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundo, ang lupa, at binigyan at nilikha din ng Diyos ng maliit na Diyos. Walang iba, yun ay si Adan. Amen. Purpose, upang merong tagapamahala at merong magmando sa lahat ng mga ginawa ng Diyos. Amen. At si Adan, palibasa ito ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Hallelujah. Si Adan, nasa kalagayang theophany, ibinaba sa ibabaw ng lupa, naging laman, nilikha, inanyuan sa alikabok ng lupa. Dahil hindi mangyayari na maalagaan ni Adan ang lahat ng mga hayop, halaman, o lahat ng may mga buhay kung siya ay nasa kalagayang espiritu. Amen. That's why, nilikha ng Diyos at nilagyan ng Diyos si Adan ng alikabok ng lupa, kagaya natin. Amen. At basahin ko ang Genesis chapter 1, 26-27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Asan na? 27. At nilalang ng Diyos
ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Amen. Ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang. Amen. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Ang Diyos ay hindi pa tinatawag na Diyos noong wala pa ang pasimula. Amen. Amen. Dahil ang Diyos ay ang tiyupani ni Elohim. Amen. Elohim pa lang. Siya ang espiritu na tumira sa kanyang katawang tiyupani. Amen. At ang tiyupani na kanyang nilikha, ito naman ang naglikha sa lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa. Diyos yun. Amen. Amen. Yung tiyupani body na tinawag na Diyos. At sa kalagayang tiyupani ng Diyos, ay nilikha niya si Adan. Kaya si Adan, kapareho ng sa Diyos. Kawangis. Nilikha niya si Adan na lalaki at babae. Amen. Pero hindi siya binabae. Amen. Nilikha ng Diyos si Adan bilang maliit na Diyos dito sa ibabaw ng lupa upang pamahalaan ng lahat ng mga bagay na sakdal at nasa akaayusan. Yun ang layunin, bakit nilikha ng Diyos ang unang taong si Adan na kagaya niya at kawangis niya. Na may espiritong lalaki at babae. Sa pagtakbo ng buhay ni Adan sa Garden of Eden, pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing na mahimbing. At kinuha ng Diyos ang isa sa mga buto sa kaliwang tadyang ni Adan at ginawa ng Diyos siyang babae. Amen. At yun na ay si Eva. At alam nyo, sila ay mga hubo. Kahit na sila ay hubo, hindi nila alam ang kalaswaan. Amen. O kahit anumang pagnanasa. Bakit? Dahil sila ay tinatabingan ng kabanalan ng Diyos. Amen. O, basahin natin. God's power to transform. Sa unang tao na nasa Garden of Eden. 113 paragraph. Now notice what's happened. In the Garden of Eden was God's economy of innocence. And that was one of the dispensations. First dispensation was innocent. The people know no sin. Amen. They didn't know anything about sin. Amen. Both Adam and Eve were naked. But they were hid from their nakedness by a spirit veil over their face. Amen. They never knew that they were naked Amen. at all. Because they were hid for God's will in their own minds. They didn't know what's right and wrong was. And them both standing there naked showed that the knowledge had not yet come to them. Amen. They were naked. The pair was naked and knew it not. Amen. Ayon dito sa mensaheng binasa ko, sa God's power to transform, sa unang panahon, sa unang tao at sa unang panahon sa Garden of Eden, panahon yun ng pagka-inosente ng mga tao. Amen.
Hindi nila alam ang kasalanan. Hindi nila alam ang pagnanasa. Hindi nila alam na sila ay mga hubo at hubad. Dahil ang kanilang mga mata ay tinatabingan ng kabanalan. Amen. Sa kanilang kaisipan, ito yung gawa ng Espiritu Santo na ginawa ng Diyos sa kanila. Napaka-inosente. Parang isang bata, parang isang baby. Walang kamalayan sa mga bagay. Palibasa, si Adan at si Eva, sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Amen. Pero bagamat ganun pa man, hanggang sa yung kalayaan ni Eva, ninasa niya na magkaroon siya ng karunungan at kaalaman ni Satanas. That's why, nung pumasok na ang espiritu ni Satanas sa Garden of Eden at ginamit ni Satan ang serpente, yung hayop na serpente, doon na hinaluan ng interpretasyon ni Satanas ang salita ng Diyos na una nang ibinigay kay Adan at kay Eva. Amen. Kaya yung kalayaan ni Eva na magkaroon siya ng kaalaman, galing yun sa interpretasyon ni Satanas. Amen. Sa pamamagitan ng mali pagkakaunawa sa mensahe na ipinahayag na ng Diyos kay Adan. Nahaluan na. Meaning, sa Garden of Eden pa lang, meron ng pandaraya sa tao na andun na si Satanas para dayain ang tao, para itwist yung salita ng Diyos. Hindi na bago sa atin. Bakit hanggang sa panahon natin ngayon, namamayagpag pa rin ang pandaraya ni Satanas? Sa modernong panahon, Amen. madami na. Mas madami na ang paraphernalia ang ginagamit si Satanas para ang tao mas madaling maakay at madaya para mapunta sa impyerno. Ang tao palibasa, lumalalim ang kaalaman. Tumataas ang karunungan, hindi na kayang kontrolin ng tao. Kaya ang tao, mas lalo itong napapahamak. Amen. Kahit ang ating mga gadget, kung hindi natidisiplina ang tao, walang mabuting maidudulot sa tao ang gadget. Amen. Pakakatandaan natin, ang karunungan galing yan sa lahi ni Adan, ni Cain. Iyan. Kahit ito, galing ito sa mga lahi ni Cain. Amen. Kaya pag ginamit natin ito sa mali, kapamakan ang maitutulot nito sa ating kaluluwa. Pero ayon sa mensahe ng Panginoon, gagamitin natin yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi na kontrol ng tao ang panahon natin ngayon. Kaya nga tignan mo ang mga tao, kahit yung mga kabataan ngayon, wala nang disiplina sa paggamit ng gadget. Amen. Kung walang patnubay ng magulang, matatapang pa mga anak natin eh. Meron nga ako ditong inalagaan eh. Wala nang disiplina sa paggamit ng cellphone. Hindi na natutulog sa kaka-ML. Asa ng tama? Hallelujah. Yun, tinamaan. Kasi nga, ayaw sumunod. Hallelujah. Pero pag ang tao sumusunod na may disiplina, magiging maayos yan. Amen. Ang bawat bagay na ginagalawan ng tao sa ibabaw ng lupang ito, ginagamit yan ni Satanas para ang tao lalong lumayo at hindi makapaglingkod sa Panginoon. But salamat sa Diyos, walang kapangyarihan sa atin si Satanas. Amen. Dahil alam niya na meron na tayong panlaban.
Walang iba kundi ang mensahe sa ating panahon. Hindi nila alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa Garden of Eden, inosente ang unang pamumuhay ng mga tao, si Adan at si Eva. Kaya wala silang alam kung ano yung tama at mali. Inosente, parang baby. Pero pumasok na si Satanas sa pamumuhay ng isang tao. Siya ang sumira sa lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa. Nagdala siya ng kamatayan sa tao at kaguluhan sa tao. Amen. Demonyo talaga si Satanas. Wala talaga siyang maidudulot na buhay sa tao. Kaya huwag tayong makinig sa mga aral na hindi ipinahayag ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta sa ating panahon. Amen. Sabi nga kanina ng ating mga ngaral, ang mga tao balisang-balisa sa kakapunta ng mga simbahan. Pero kahit kailanman, hindi nila matutuklasan ang katotohanan. Dahil masyado silang nasira na at nasilaw na sa aral ng tao. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong City of Refuge. Amen. At walang iba kundi ang misay sa ating panahon. Thank you, Lord. Ito ang maghahatid sa atin para tayong alisin sa kamatayan. That's why ang mundo, ang tao, sadlak sa kaguluhan, sadlak sa kamatayan, walang konsensya sa paggawa ng kasalanan. Palibasa, dinadaya na ni Satanas ang tao. Kaya, demonyo talaga si Satanas. Amen. Walang maitutulot na mabuti. Salamat sa Panginoon. Iningatan niya ang bawat isa sa atin. Amen. God's power to transform. And now, in the last church age, we find here that they make again. Yes. I Amen. don't know it, but it's not the Holy Spirit veil. Yes. Kanina, Holy Spirit. Pero itong isahe, nagsasabi, hindi na Holy Spirit. Sorry. Excuse me. It's the veil that Satan slipped over Eve back there. A veil of lust. Amen. The last veil. They are so filthy till they don't know that they are naked. Our woman on the street with the shorts on, sexy dress. Ayon dyan sa mensaheng binasa ko, sa huling panahon natin ngayon, itong mga iglesia ay itinipo kay Eva Amen. na dinaya ni Satanas sa pamamagitan ng serpente sa huling panahon natin ngayon. Ito yung mga modernong serpente ngayon. Ito yung mga modernong mga ngaral sa ating panahon. Amen. Mga anointed ng espiritu ni Satanas. Amen. Mga false anointed. Mga false preachers. Upang ilayo ang tao sa Diyos. At upang ilayo ang tao sa purong salita ng Diyos. Amen. Sa ating panahon, merong salita na inahayag sa atin upang maging kalakasan ng ating pananampalataya at ng ating kaluluwa. Amen. Ayon sa misaheng binasa ko, kung si Adan at si Eva noon ay may kabanalan, wala silang alam at kamalayan sa kasalanan.
Dahil ang kanilang mga mata at kaisipan tinatakpan ng kapanalan ng Diyos. Amen. Kahit pa sila ay hubad, wala silang damit. Hindi nila nakikita ang kalasuan dahil sa kapanalang ipinasok ng Diyos sa kanila. Amen. Pero ngayon sa ating panahon, sa huling panahon natin ngayon, itong kapanahunan ng Iglesyang Laodicea, binulag ang mga tao ng espiritu ng dyablo Amen. upang hindi nila malaman na sila ay mga hubo, mga iglesyang hubad, kahit ang kanilang mga miyembro, kung makapag-asta at kung makapananamit ay mga malalaswa. Pero mga naglilingkod sila. Amen. Sigurado, impyerno ang pupuntahan ng mga taong ito. Amen. Sa office, may kwento ko lang, meron kaming Bible study. Almost, wala pa pandemic, nagkakandak na ako ng gawain sa opisina. Amen. Wala pa pandemic, nag-run siya ng almost 3 years. Nagkakaroon pa nga kami ng yearly anniversary. With the support of the owner of the company. Lahat, binigay ang support para lang magkaroon ng Bible study. Natapos, natigil ng pandemic. Tinigil ko dahil bawal. Nahiya na rin akong ibalik. So recently, may pumasok na yung chick na born again. Nalaman niya na pastor ako, kinausap ako, kandak tayong Bible study. Okay yan, kasi at least meron akong support. Kasi ayoko na sana ibalik. So, nag-run. Nawala siya, nahinto ulit. Nawala siya eh. Chinugi. Sinipa. Nawala. So, ito ulit, meron na naman. Mag-asawa. So, nagkandak sila. Ako, nasa gilid lang, hindi ako nagsasalita. Pero hindi ko alam kung pinakilala ako ng aming boss na meron ditong pastor na nagkakandak niyan. So, hinayaan ko sila dahil maganda naman yung loob nila na magkandak ng Bible study. Every Saturday. 2 Saturday na. Last at saka kahapon. So, nasa gilid lang ako. Hindi ako nagsasalita. Hindi ko alam kung alam ba nila o ano eh. Dami kami. So, hindi mo na ako nagsasalita. Sila muna. So, ang ano pa nga, nakakatawa, ginawa pa akong utusan upang bumili ng merienda. Sabi ko, dati picture ako. Ngayon, utusan na lang. Sobrang tawanan sila yung mga nakakaalam. Sabi ko, Pastor, pasensya ka na. Ikaw talaga mabait eh. Ikaw pa nautusan, pumunta ka pa ng Goldilocks. Binalan mo pa kami ng mamut. Okay na yan. Hindi naman yata nila alam eh. So, nakahapon, naggawain ulit. Sabi ng boss ko, balik ka, alas 12. Yes, okay. Sige, balik ako alas 12. Pagdating ko doon, ulat ako, may masawa. Parang nagsuot ng parang suot ng manika. Kulang na lang, kita na po eh. Yung dress ba yan? Yung isang suotay, tapos kulang sa tela, doon dito. Tapos nasa harap pa siya namin. Haba ng kwento ko, no? Pero ang motibo ko, yan ang sinabi na misahe. Nagbabanggit sila ng salita ng Diyos. Pero ang lalaswa naman nila. Imagine, nasa harap ko. Nasa harap kita. Buti na lang maputi. Yung damit. Ang puti mo. Pero please lang, umalis ka sa harap ko. Dito eh. Kita nila kung puting tuwad lang. Kita nila yung puwet. Siguro. Asawa ng pastor yun. Pastor yun. Yung asawa niya nangangaral sa harap namin. So, siyempre, alam na natin yun. Support na lang ako. Pero, lalo kung hindi na ako sumuport. Kasi mukhang dudoktrinahan pa kami ng pastor. Ang masama, dudoktrinahan kami. Babautismuhan niya kami. Ha? Nasama ako? Ano lang yan.
naikwento ko lang. Kasi naalala ko itong misahe. Nung nahugot ko itong misahe, sabi ko, nga no, katotohanan. Kasi itong mga nasa denomination, nagbabanggit ng Word of God, nagsasalita ng salita ng Diyos, binabanggit ang salita at ang pangalan ng Diyos, but they are naked. Mga malalaswang mga Kristiyano, mga kasuutan, na wala na sa ayos. Sinabi ng salita ng Diyos yan eh. Mga nagsasalita ng salita at ng pangalan ng Panginoon, pero mapapahamak. Kasi, dahil sa kanilang bulag na kaisipan, mga malalaswang kasuotan, na hindi na naangkop sa salita ng Diyos, kaya isang nakakalungkot na bagay na ang tao mapapahamak. Dahil sa kanilang mga ngaral na mga walang alam at itiniwis ni Satanas ang kanilang kaisipan para ang tao mas lalong mapunta sa impyerno. Na buong akala nila, Word of God ang kanilang sinusunod. Mga Kristiyano yan. Di ba sabi ng 10 virgins, Panginoon, nagpapagaling kami. Yung 5 mangmang, Panginoon, nagbabanggit kami ng pangalan mo. Amen. Meaning, mga Kristiyano yon na masugid na nagsisimba. Pero bakit hindi sila nakasama sa kaharian? They're gnashing of teeth. Mapapahamak sila. Dahil nga sa kawalan nila ng tamang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Hallelujah! Walang langis, walang banal na spirito. Kaya hindi sila nakakapaglingkod ng tama sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong mensahe. Praise God. Kaya nga inuunawa ko na lang yung mga tao. Yung babaeng nasa harap ko, tinakpan ko na lang yung mata ko. They are naked. Sexy. The God's power to transform. A 134 paragraph. But to make this point, I wanted to give you my analysis of what Satan done in Eden. Spray horrible poison. Listen to this. Spray. Would you like to know what that spray was? I can tell TV. I got the formula of it. 2 words. Unbelief, which is contrary to faith. Amen. Spray unbelief, doubt. Science filled its place where the cavity is that went into the seed. Satan filled that cavity with knowledge and science and civilization, and it's deformed the whole entire creation of God. Hindi kailanman si Satanas humukay ng lupa para magtanim ng binhi. Ang ginawa ni Satanas, nag-spray siya ng lason doon sa binhi. Amen. Hinaluan niya ng lason upang masira ang kalusugan ng halaman ng binhi. Amen. Ito ang ginagawa ni Satanas sa tao. Hinaluan ni Satanas ng lason ang katawan ng tao na nagpapababa ng buhay ng isang tao. Amen. Dahil ang kinakain ng tao, lason. Ilang taon ang mga tao sa sinaunang panahon? Sino ang pinakamatandang taong nabuhay sa mundo? Methuselah, 969 years. Si Adan, umabot ng 800, I think. Marami ba? Mga sinauna, mga Old Testament saints, bakit sila nabuhay ng ganong katagal? Dahil ang kinakain nila, wala pang lason. Amen. Amen. Si Brother Ray, 80 plus na? Pero makikipagbalyahan pa sa akin yan. Alam mo ang sikreto niya? Hindi siya kumakain ng kahit ano-ano. Karne.
kung ano-ano iniinom, hindi. Gulay lang. Nagpapakita na ang mensahe ang magtuturo at nagtuturo sa tao bakit ang buhay ng tao bumababa. Pababa ng pababa, pabata ng pabata ang buhay ng tao. Dahil si Satanas ang gumawa niyan, hinahaluan niya ng lason ang kinakain ng tao. Amen. O example, abono na ini-spray sa palayan, maisan, at kung ano-ano pang mga gulay at prutas. Saan ka nakakita? Pakwan, kulay orange. Tama ba? Pakwan, humaba. Alam nating pakwan, bilog. Ano ba? Ano ba? Yung kabayo, nakipag-liig sa asno. Ano ang kinalabasan? Mule, yung tuling. At lampa. Hindi niya kayang makasakay ng tao. Mga example lang yan. Pero ito ang katotohanan na apektado ang buhay ng isang tao sa kagagawan ni Satanas sa kapabayaan ng tao. Amen. Piruin mo, enjoy na enjoy tayo sa bigas. Pero ang hindi alam natin, punong-puno na yan ng spray. Chemical, bakit naging maganda ang hugis ng bigas? Ibig sabihin, unti-unting nilalason ng pagkain ang ating mga katawan. Amen. Yung itlog, magtataka tayo, bakit unlimited ang itlog, hindi maubos-ubos? Kasi nga, naipoproduce na pala ang itlog ngayon sa pamamagitan ng chemical. By the injection, kaya ang itlog panay-panay para lang umiiti. Kaya ang sabi ng misahe ng Panginoon, mag-ingat tayo sa kinakain natin. Amen. At bago natin isubo, for your information, what shall we do? We just pray first. Hindi yung lamon ng lamon. Kung kailan naubos na nakalimutan mo pray. Di ba, pwede pa naman, pray mo ulit. Kaso pag nalason ka, goodbye. Nangangahulugan, katotohanan. Pinuhin mo ang tao namamatay, pabata ng pabata. Tuklasin natin, bakit namatay si Kuan? Bakit namatay si Kuan? Bata pa, si Kuan. Yung pala, yung sakit ni Kuan, hindi pangkaraniwan. Yumayaman ang mga negosyante dahil sa mga panindang nakakalason. Ginawa ni Satanas yan. Example ng mga nakakalason, paborito ng mga bata, chichirya, soft drinks, ang sarap niyan. Alam nyo ba, yung mga milk tea, ano pa ba? French fries, Jollibee, wag, paborito ko yun. Nakakasira sa katawan ng tao yun. Recently lang, mga kapatid, may nalaman ako sa probinsya. 15 years old, na dialysis ng kidney failure. Ano ang naging dahilan? Hindi na pala umiinom ng tubig. Soft drinks ng soft drinks. Please lang. Mahal ko kayo. Please lang. Kuntian nyo na lang. Uminom pa rin kayo, pero kunti. Huwag matakaw sa soft drinks. At isa pa, yung sino mahilig sa 3-in-1 coffee. Turo. Ayun, yari. Lahat ng turo sa'yo, brother. Na-try ko uminom ng 3-in-1 coffee. Na-try ko yan, kaya isinumpa ko na yan. Kasi,
nagka-ulcer ako. Suka ako ng suka. Ang buong akala ko, ano nangyari? Bakit ganito nararamdaman ko? So hindi ko pa natuklasan. Na gumaling ako. Inulit ko. Kasi masarap yung ano eh, yung sikat na iwan na kulay dilaw. Kopi ko. Paborito ko yan, kopi ko. Ay sus, doon pala nagmula ang aking sakit. Nasusuka ako, parang ayoko na. Ang hirap. Ibig sabihin, hindi natin sinisira yung mga yan, pero lason yan, ayon sa misahe. Amen. Ginamit ni Satanas ang mga bagay na yan, yung mga pagkain na yan, literally, mga poison na inihahalong sa pagkain ng tao, kaya ang tao madaling namamatay. Please lang. Madami nang namatay. Dahil sa kapabayaan, dahil sa kawalang disiplina sa pagkain. Misis ko, mataas ang sugar. Ako, mataas ang tolerance. Mataas ang gusto ko sa Jollibee. Si Brother Bong, mataas din sa'yo, Brother Bong, ba? Si Sister Ami, mataas ang blood pressure. O marami sa atin dito, may mataas ang problema. Kasi hindi natin namamalayan, yung mga ini-intake natin, it will cause, bakit ganito? Hindi na normal ang takbo ng ating mga kalusugan. Amen. Huwag na tayo yung mga mahilig sa milk tea, please stop it. Yung mga mahilig sa soft drinks, stop it. Kung gusto nyo, konti. Marami nang namatay dahil mahilig sa soft drinks. Ang dami-dami kong nakilala. Sa probinsya, ang daming namatay. Matanda, bata. Yung pinakabata, 15 years old. Ang hirap, ang lusog niya. Nung na-dialysis, payat-payat, butot, balat. Ayun, namatay. Meron tayong nakilala rin namatay dahil nalaman ko, ang hilig sa soft drinks. Anong ginawa? Yung atay. Ipinapakita natin to bilang babala, hindi panakot, babala, na sinasabi ng misahe na hindi lang pala mas malalalim na aral ang ipinapakita sa atin, kundi buhay natin, araw-araw, kung paano natin ingatan ito, kasi iniingatan ito ng Diyos. Dahil ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kung templo ito ng Diyos, magpupuri ito ng walang hanggan. Kung templo ito ng Diyos, huwag natin itong sisirain. Palagi ito dapat maayos at nakahandang magpasalamat at magpuri sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Next. Last na lang. God's power to transform. Okay? O. Wala nang iinom ng milk tea? Kunti na lang iinom ng soft drinks? Okay ba? Nakakaintindihan tayo? Okay ha. Monitor ko kayo. So, God's power to transform. 137 paragraph now. How the poison has struck the church. Kanina, physical na katawan ang itinuturo sa atin ng misahe kung paano natin ingatan. Ito naman, spiritual na pamumuhay natin. Now, how the poison has struck the church, struck the earth. Satan poison upon the seeds has put cavities in it and caused it to be deformed. Amen. More and more, he sinks deeper into the hearts of the churches and in the hearts of the people, and everything science until it's become a place where the human race, by being interbred, I believe every seed should bring forth of its kind. And the human race and the plant, it being interbred, has brought us to a place in eating our food from the earth which our bodies has made hybrid.
Hindi na talaga ligtas ang tao dahil sa kinakain hybrid eh. It's put our whole mind. Now, it's our bodies are falling from 20 to 25 years old because of degenerated cells by hybrid foods. Don't our brain cells degenerate? It's that cells also. That's why Ricky runs through that street here with hot rod, while Riqueta, Elvita, and many of them, as we would call name out here, half naked before the people mentality gone. No more conceptions of decency of morals. Ayon dito sa mensaheng binasa ko, ang unbelief ay pagdududa sa mensahe. Ito ang itinanim ni Satanas sa puso ng tao. Itinanim niya ang poison sa puso ng tao para magduda sa mensahe ng Panginoon. Lason ang itinanim ni Satanas sa tao. Lason ang isinaboy niya sa mga iglesia, sa puso ng mga tao, upang ilayo sila sa tunay na katotohanan. Upang ilayo ang tao sa tunay na ilaw, sa tunay na salita ng Diyos, at sa espiritual na kamatayan. Hindi nila alam na sila'y parang mga zombie, mga buhay na patay, na bumuburi ng matapat sa Panginoon. But they're not, dahil wala silang buhay, dahil walang mensahe na kanilang tinanggap. Hallelujah! Hindi ba nila nararanasan ang tunay na ma-born again sa espiritu patungo sa kaluluwa upang maihatid sila sa purong mensahe ng Diyos sa ating panahon? Ito ang magdadala at magtatanyag sa mahabang damit at sa pampahid sa kanilang mata na binulag ang kanilang kaisipan upang sila ay makakita ng pagpapala at pagkakaunawa sa mensahe ng Diyos. Palibasa sila'y mga hubad, mga naglilingkod na mga patay, mga zombie pumuburi sa Panginoon. Dahil sa kawalan nila ng pagkakaunawa, nababaliwala lahat ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, buhay na buhay ang nobya ni Kristo. Salamat sa Panginoon, merong mensahe. Ibinigay sa atin ang mas malawak at mas malalim na pagkakaunawa. Salamat sa Panginoon, sama-sama tayo maglilingkod. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Mas pinalawak ng Diyos ang ating pagkakaunawa. Kung paano pinag-iingat ng Diyos ang ating mga buhay. Buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kung paano tayo lalakad at mumumuhay sa literal. Kung paano iingatan tayo ng Diyos sa mga bagay na literal na ating kinakain. Ganon din naman ang ginagawa ng Diyos sa ating espiritual. Iniingatan tayo sa lasong dala ni Satanas sa pamamagitan ng mali na interpretasyon na aral ng isang tao. Amen. Mayaman ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Kahit kailanman hindi tayo iniwan. Maraming salamat sa Panginoon kasi lagi siyang nagpapaalaala sa ating mga buhay. I-appreciate natin ang mga bagay na yan na minsan hindi natin nagagawang mapansin. Sa simpleng salita ng Diyos kung paano iniingatan at pinag-iingat tayo ng Diyos itong ating katawang laman. Dahil inihahanda ito ng Diyos para sa pagdating ng pag-agaw ng Panginoon. At inihahanda ang katawang ito para sa kanyang pagpupuri. How much more? Yung ating kaluluwa. Mas lalong iniingatan ito ng Diyos. Kaya wala tayong ibang gagawin.
Uunahin palagi natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Salamat. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. O dakila ka, Lord. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat, Lord. Minsan dumanas ang bawat isa ng kabigatan, suliranin, problema, pagsubok, karamdaman. Ngunit hindi mo hinayaan na kami ay hindi namin malagpasan ng mga bagay na ito. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa na palagi kaming handang maglingkod sa iyo. Dakila ka, Lord. Salamat sa pag-iingat mo. Dalangin namin ang lahat ng ito. At patuloy namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitan natin ang Yes, Lord. Hallelujah. Before the world was formed, we bring your fruit of righteousness by your Spirit, Lord. But sometimes I see myself Thank you, Lord. falling on my weaknesses. So help me, Lord, to stand and claim your Victory is mine. victory is mine. Victory is ours. Yes, thank you, Lord. We will not give up. And we will overcome. We will overcome. Oh, glory. The Lord is on our side. Who can be against us? Yes, hallelujah. Victory is mine. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Victory is mine. Oh, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. With all my heart, believe that your word has promised for your right. Oh, glory. Hallelujah. She's the pride of God's goodness final age, more than conqueror, and able to Hallelujah! She's a bride of freedom free, spotless and just divine, and a part of this invisible life. Victory is mine. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Victory is mine. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay. Salamat sa overcome. We will not give Kailanman hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Napakabuti mo. Lord is on our side. Who can be against us? Yes, I believe. Brother Edwin. Yes, mine. Yes, I believe. Victory is mine. Amen. Alay na po mga kaupong bawat isa.